Ako si Silas. Ngayong gabi ay pagkukwentuhan natin ang episode 2 ng Dagit sa Baryo ng mga Aswang. Ngunit bago pa man tayo magpatuloy ay may ipapakilala muna ako sa inyong isang espesyal na panauhin. Isa siyang multo na nakita ko lang sa isang abandonadong bahay. O sige na, ipakilala mo na ang sarili mo. Hello, Silas. Hello, mga kapahadbok. Ako si Madeline. At ako, ang cute na batang multo. Ikaw talaga. O paano? Kwento na ba natin? Ito na ang episode 2. Susundan? Nanlaki ang mga mata ni Larry sa narinig na sinabi ng kaibigan. Dave naman! Maktol pa nito ngunit animo walang narinig si Dave. Pumasok siya sa kanilang tinutuluyan upang doon ay kunin ang kanyang mga inihandang panlaban sa aswang. Tulad na lamang ng buntot pagi, baril, asin, kalamansi at bawang. Halos lahat na yata ng mga sikat na pangontra sa aswang ay mayroon siya. Sa tagal pa naman ng panahong pinaghandaan niya ang muling pakikipagdaupang palad niya sa mga halimaw na kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang, ay talagang halos na sa ulo na ni Dave ang lahat ng kakailanganin niya upang puksain ito, maging ang mga kalahi rin ito. Dave! Pwede bang bukas na lang na umaga natin sundan yung aswang? Natakot na talaga ako, tol! Mangiyak-ngiyak na ani ni Tabachoy Larry habang naglalakad sila kasunod ng mga patak ng dugong nagmumula sa sugat ng aswang. Anak ng tipak lang tong hinayupak na baboy na to. Hindi pwede, tol. Ano ka ba? Mahirap tukuyin kung aswang ba ang karap mo sa umaga o hindi. Dahil magaling talaga magbalat kayo yung mga halimaw na yan. Sagot naman ni Dave sa kaibigan. Isa pa, may sugat na yan. Mas madali para sa akin ang lagutan ng hininga yan. Kumbaga, Repa, eto yung mga palong-palo pagka pinutukan ko sa ulo yan. Tandaan mo, mas mahina ang kapangyarihan ng mga yan kapag kasugatan. Napapangising tugtong pa ni Dave na hindi naman narinig ni Larry dahil mahina lamang ang pagkakasambit niya noon. Naglakad sila ng naglakad habang sinusundan ang mga patak ng likido sa daan. Halos lumawit na ang dila ni Laring Tabachoy sa sobrang hapo. Ngunit hindi sila huminto hanggang sa mapadpad sila sa bukana ng isang liblib at napakatahimik na baryo sa gitna ng gubat. Ano tong lugar na to? Sana tayo napadpad? Tanong ni Larry habang manghang inililibot ang mga paningin sa paligid. Nagtagis naman ang mga bagang ni Dave. Nagsalubong ang kanyang kilay at naikuyom ang kanyang kamao bago niya sinagot si Larry. Larry, maging alerto ka. Mukhang narating na natin ang baryo ng mga aswang. Iba yung kilabot ang naramdaman ni Larry sa narinig. Lalo pang nadagdagan na marinig nila ang tila sunod-sunod na mga pag-alulong at pag-ungol na nagmumula mismo roon sa naturang baryo. Alam ni Dave na ang mga huning yun ay sanhi ng ginawa niyang pinsala sa isa sa kanilang mga kalahi. Ilang saglit pa ay may iniabot na botelya si Dave kay Larry. Pahid ka nito, taba. Para hindi ka maamoy ng aswang. Teka, ano yan? Takang tinitignan naman ni Larry ang nasabing botelya na may lamang tila kumukulong langis sa loob. Ha? Ano yan? Lalo na tawag dyan. Yan yung langis na pangontra sa aswang. Kumukulo yan kapag may aswang sa malapit. Maganda yung gamitin para kontrahin yung matatalas nilang pang-amoy. Lalo ka na, Diyos ko. Napakataba mo. Asahan mong nasa radar ka nila tuwing magmamantika ka.
Pagkasabi ni Dave noon ay agad kinuha ni Tabachoy ang nasabing langis at mabilis na ipinahid yun sa kanyang katawan. Hindi pa nakontento at uminom ng konti para daw kung sakaling mautot siya ay amoy lana na din. Tangin na naman yung lasa niyan. O ano, uwi na ba tayo? Tanong pa nito habang abala pa rin sa pagpapaligo ng langis na lana sa kanyang sarili. Tigil-tigilan mo ko, duwakang ka, hindi. Mabilis namang sagot ni Dave. Pagkatapos nun ay nagsimula na nitong tahakin ang daan papasok sa baryo ng mga aswang. Bagamat alam ni Dave na delikado ang kanilang gagawin ay buo ang kanyang loob. Ayaw naman sana niyang isama ang kaibigang si Larry dito. Ngunit mas mapoprotektahan niya ito kung ito'y kasama niya. Nag-aalala kasi si Dave na baka kapag iniwan niya ito sa bahay ay balikan ito ng halimaw. Kaya nagdesisyon siyang isama na lang ito kahit alam niyang takot na takot ito. Sa paglilibot nila sa nasabing baryo ay nalaman ni Dave na sa unang tingin ay animo normal na baryo lamang ang lugar na ito. Maliban na lamang sa halos lahat yata ng bahay dito ay mayroong malalaking butas sa isang bahagi ng kanilang bubungan. Tila normal na lamang din na maririnig sa nasabing lugar ang malalakas na pagaspas, mga kalabog at yabag na animoy tumatakbong kabayo, mga alulong at pag-angil at kung ano-ano pang huni. Nang makahanap ng ligtas na pagtataguan sina Dave at Larry ay sinimulan na ni Dave na ilabas ang kanyang mga ginawang sorpresa para sa mga halimaw na sumira ng kanyang buhay. Mga dinamitang hinaluan ng bendedatong tubig, langis na lana at tinunaw na silver na kilalang mabisang pangontra sa mga aswang. Hindi na nag-aksaya pa ng pagkakataon si Dave dahil ilang saglit pa ay nagsimula na siyang magpasabog ng bawat kabahayan sa nasabing baryo. Siyempre, sa tulong ng umaalog-alog at pawisang Tabachoy na si Larry. Ang mga aswang na kanina ay nag-aalisan pa lamang sa kanilang mga tahanan ay biglang napahinto sa ginawa nilang paghahanap ng biktima sa mga karatig na baryo. Agad na napahiyaw sa galit ang mga ito at sunod-sunod ang ginawang pagbalik sa kanilang mga lungga. Samantala, animo musika naman sa pandinig ni Dave ang bawat hiyaw ng paghihinagpis ng mga tarantadong aswang. Tila baliw na sinasabayan niya yun ng malalakas na paghalakha, lalo pa at alam niyang ang ilan sa mga kalahi nila ay nangamatay sa ginawa niyang pagpapasabog. Ngayon ay alam na nila kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Ngayon ay alam na nila kung gaano kasakit ang naramdaman niya nang kitilin mismo ng mga ito sa kanyang harapan ang kanyang mga magulang. Mga gago. Dave, halika na, umalis na tayo rito, nandiyan na sila. Hiyaw ni Larry sabay hila sa kanyang braso nang mamataan nito ang animo. Isang batalyong malapaniking mga halimaw sa himpapawid na palapit ng palapit sa kanilang direksyon. Humaripas ang dalawa. Tumakbo sila ng tumakbo kahit pa dinig na dinig nila ang bawat pagaspas ng pakpak sa kanilang ulunan. Pati na rin ang mga malaasong pag-angil ng mga ito. Alam ni Dave na hirap ang mga aswang na tuntunin ang kanilang eksaktong lokasyon dahil sa langis ng lana. Kaya naman, nakampante siya. Ngunit masyado niya yata pala silang minaliit. Hindi akalain ni Dave na isa sa mga ito ang may kakayahang makaamoy ng dugo ng tao
kahit pa ikubli iyon sa pamamagitan ng lana. Akala niyo ba matatakasan niyo ang ginawa niyo sa aming mga kalaki? Pagbabayaran niyo ang kalapastanganan niyo. Punong-puno ng puot na sabi ng aswang sa magkaibigan at akma na sana silang susugurin ito. Kung hindi lamang nahugot ni Dave sa kanyang likuran ang ibinaong buntot pagi. Napahiyaw ang aswang sa sakit sa unang paghagupit pa lamang ni Dave. Iisa pa sana siya nang akmang hahagupitin niya itong muli ay ganoon na lang ang gulat niya nang magawa nitong salagin ang buntot pagi na kanilang weakness. Dahilan upang mabitawan niya ito. Tumilapon sa kung saan ang hawak na buntot pagi ni Dave, kaya naman ngayon ay handa na siyang sugurin muli ng aswang. Tila nanumbalik sa balintataw ni Dave ang nangyari ng gabing dagitin ng mga aswang ang kanyang mga magulang. Hindi niya akalaing nakaligtas man siya noon ay doon pa rin pala matatapos ang kanyang buhay. Ganoon pa man, ay malagod niyang tatanggapin ang kanyang kapalaran. Matagal niya nang inihanda ang kanyang sarili sa pagdating ng panahong ito. Handa na sanang tukutin ng aswang ang puso sa dibdib ni Dave gamit ang matutulis nitong kuko. Nang bigla itong saksakin ni Larry nang nabuntot nitong tulos sa dibdib. Pagkatapos ay isang estranghero ang biglang dumating at iwinesiwas ang hawak nitong itak. Dahilan upang humiwalay ang ulo ng aswang sa katawan nito. Sino ka? Nabiglang tanong ni Dave sa nasabing estranghero na bigla na lamang sumulpot sa kanilang harapan. Ako si Mauro. Sumama kayo sa akin. Ililigtas ko kayo. Sambit pa nito sabay lahat ng kanyang kamay kina Dave. At siyempre, ang cute at mataba na si Larry. Sino kaya ang misteryosong si Mauro? Ano kaya ang kanyang pakay? Saan kaya sila dadalhin ng estrangherong si Mauro? Ako si Silas. Abangan ang episode 3 sa mga susunod na araw. Hoy! Wala ba tayong pwedeng daan ng McDonald's? Tama. Tamo itong baboy na to. Maraming salamat. See you later. Thank you po sa panonood. Paalam.